Ano kayo? Nandiyan ba kayo? Ayan. Ayan, tatlo na lang estudyante ko. 4, 5. Ay, marami pa pala. Okay, so anong napansin nyo? Yung RU natin will still be, ayan, may sumagot. Sana si Mr. Bagundang. Bigyan natin ng, okay, so tama, 918. So kahit anong laki natin ng section, although, pag linakihan pa natin ng konti, di ba? Like, for example, pinili natin itong 7,420, baka may chance na. Pero, ang ano natin dito, ang isa pang pwede nating gawin dito, instead na mag-adjust tayo ng mag-adjust ng section, we can actually stay with yung first option natin. Anong first option natin? Itong section L203 by 203 by 12.7. Yung gross area natin na 5060 or 5,060 square meters, square millimeters. Paano natin mai-increase yung capacity niya even if yung section natin is nagfe-fail siya. No? Ang reason kasi ba't siya nagfe-fail is masyadong maliit yung shear log factor natin, 0.61. Masyado niyang nire-reduce yung net area natin. Ito yung pangit kapag mas maliit yung shear log factor ninyo. So paano natin babawasan yung effect ng shear log factor? Since ang nananalo is si case 2, and si case 2 is ang formula na is 1 minus barred x over L, yung barred x fixed na. Si L, tayong pumili ng L, di ba? Ang ginamit natin na spacing is 70 mm. Pwede nating lakihan pa si spacing nang sa ganun, mas lumiit yung value ng shear log factor natin. Paano natin lalakihan si spacing? Okay, di ba ganito yung itsura niya? E di mas layuan natin yung kada bolt. So that yung magiging distance niya sa isa't isa, yung total L natin will be larger. Mas malaki yung L, mas liliit yung shear log factor natin. Let's say for example, ang gamitin natin na spacing is 100. Okay. So kung ang gamitin natin na spacing is 100, what will happen? What will happen? Yung ating shear log factor for case number 2 will be 55.1 divided by 200. So that's 0.7245 or 0.72. Let's just say 0.72. Okay. So, i-try natin kung mag-fail pa. Kung mag-fail pa, pwede nating layuan pa yung spacing nila or magpalit na lang tayo ng next na larger size. So, that's 5060 minus 26 times 12.7. Okay. Times natin yung shear log factor natin na 0.72. Okay, times 400 divided by 1,000 times 0.75. Okay. So, magiging So, magiging effective area na natin, this will be 0.72 AN. So, ang AN natin is 4,000 pa rin, hindi yan magbago. Yung effective na lang natin, magiging 0.72 of that. Yan. So, check natin, ano yung lalabas na sagot. Okay, so, we will have 4729.8 times 0.72 times 400 times 0.75. Divide lang natin ng 1,000. So, that's 1,021.64. Okay. So, nag-fail pa rin siya. So, pwede nating lakihan pa yung ating spacing. Another way is, dagdagan natin yung fastener natin. Okay. Pag dinagdagan natin yung fastener natin, papasok siya sa case number, papasok siya sa case number 8. Ayan. Okay. Papasok siya sa case number 8 for angles
with 4 or more fasteners per line. So magiging shear lag factor natin is 0.8. So kung 0.8, mas magiging malaki yung magiging value ng ating capacity. Okay? So pwede natin gawin yun. Kasi nga, pag nagde-design tayo, may freedom tayo na baguhin. Okay, so we'll try the 4 fasteners per line. Unless otherwise, naka-indicate sa problem na may restrictions na dapat ganitong number ng fasteners lang. Okay. So dito hindi kasi nabanggit. At least 3. So pwede nating dagdagan. So gawin natin with 4 fasteners. Okay. So kung 4 fasteners per line, yung U natin dito, hindi na siya 0.6. Kasi based on case number 8, dito na siya mag-fall. Kasi 4 or more fasteners na siya eh. So with that, magiging U natin is 0.80 based on case 8. So even with this value ng spacing, mas malaki pa rin yung shear lag factor natin for case number 8. So ito yung gagamitin natin. So ang U natin is 0.80. So now, this will now be 0.80. Okay. Yung AN natin hindi magbabago. That's 4,729.8. Magbabago lang yung ating RU. Okay. Ano yung magiging RU natin? This will become 0.75 times 400 times 0.8 times 4729.8 and then divide lang natin ng 1,000. 1,135 na siya. 0.152. And this is now greater than yung kailangan nating i-resist na factored load. Okay? So therefore, safe na siya. Okay? So ibig sabihin, pwede na natin gamitin yung section na napili natin. Given na dapat apat yung fasteners natin and yung spacing na napili natin is now 100. Pero kahit bawasan na natin yung spacing eh. Kahit ibalik na natin sa 3D. Kasi ang nananalo rin naman na shear lag factor is yung 0.8. Okay? So, pwede natin i-reduce para mas ilan yung 3D natin? That's 70 kasi 66 na. Yan. Okay, so that is for our LRFD. O, lipat tayo sa ASD. Pagdating sa ASD, ang dapat nating itry, kasi balik ko na to ha, kasi binalitan na natin ulit ng 203 by 12.7. Okay, so for ASD, ang gagamitin naman natin na section is this one. 203 by 152 by 15.9. Ito. Ang area natin is 5,430. So, lipat tayo. So, net area ulit tayo dito. So, same pa rin ang diameter ng hole natin. Ang RU natin is FU AE all over factor of safety. Okay, so kunin muna natin si AN. Ang AN natin is yung gross area natin, which is 5,430. Tandaan nyo, magkaiba yung napili natin na gross area for LRFD and ASD. Kasi based yun sa rupture or yielding ng net area. So dito, 5,430 ang kailangan natin. Subtract lang natin yung isang diameter ng na effective, that's 26, multiplied by 12.7. Ang thickness natin for our section is 15.9. Ito. So, ang net area natin is 5,016.6. Ngayon, yung effective area natin, same pa rin yung shear lag factor natin, 0.8. Kasi wala namang pinagkaiba yung computation ng shear lag factor for LRFD and ASD. So, we'll be using 0.8 times AN. Okay, so yung 5,016.6 times natin ng 0.8, that will be 4,013.28. Okay. So with this, masolve na natin yung capacity natin based on, or allowable capacity natin based on allowable strength design. That's FU 400, AE 4,013.28 divided by factor of safety natin, that is 2 for ASD. And i-divide ko lang ng 1,000, magiging 802.656 kilonewton siya. So, compare natin siya sa kailangan nating i-resist. Ang kailangan nating i-resist is 792.
Okay? So with this is greater than 792 kilonewtons. So therefore, safe din siya. Okay? So, na-design na natin na safe siya sa gross area yielding, na-design na rin natin na safe siya sa net area rupture. So, ano na lang yung kulang natin? Ang kulang na lang natin is yung tinatawag natin kanina na slenderness ratio. Hindi pa kasi natin na-compute yung slenderness ratio. Okay, so, slenderness ratio tayo. Okay. Before mag-proceed ako sa slenderness ratio, na-gets so far? Okay. So, inarate ko ulit ano yung nangyari nung nag-solve tayo. Inuna natin i-compute si gross area. Okay. Pagka-compute natin kay gross area, pipili tayo ng section based doon sa choices. May choices kasi nasa theoretical pa tayo na side, hindi pa tayo nag-a-apply sa actual design. Kasi kung nag-design tayo, like kung contractor kayo in the future, hindi ganito yung choices. Masyadong mahaba yung list ng choices. Diba? So dito, nilimitahan lang natin para mas madali nyo makita. So ang pipiliin natin, yung pinaka malapit doon sa area na gross na nakakailanganin natin, pero dapat larger. Kasi pag smaller, mag-fail siya sa yielding ng gross area natin. Chinek natin ngayon sa net area, nag-fail siya doon sa initial na design natin. Kasi initial na design natin, 3 fasteners lang per line, space 70. Ni-try natin na i-increase pa yung spacing para ma-reduce pa natin si shear lag factor, ginawa natin 100, pero hindi pa rin kinaya, nabibitin pa rin. So, ang ginawa natin, dinagdagan natin ng isa pang fastener para maging 4 fastener siya, pasok siya sa case 8, which is ang case 8, 0.8 yung shear lag factor. Mas malaking shear lag factor, mas magiging matibay siya. So, nung ini-apply natin yung case number 8, nag-govern na ngayon or nanalo na ngayon yung design natin. Hindi na siya nag-fail. So that is why safe na yung gamitin or safe nang gamitin yung napili nating design. Inulit lang natin yung step sa ASD. Sure na tayo na magiging safe siya sa ASD kasi ito lang naman yung crucial pagdating sa net area rupture, yung value ng shear lag factor. Kaya sobrang importante si shear lag factor. Okay, so last na is yung ating slenderness ratio. Si slenderness ratio is madali lang masyado. Kasi L over R lang naman siya. So, kunin lang natin yung length over least radius of the ratio natin. The question is, si slenderness ratio is crucial lang naman siya or kailangan natin siyang i-check kasi may potential or may probability na mag-buckle yung ating steel. Yung topic natin, tension. Hindi naman siya mag-buckle kung tension. Kasi tension pahila ang slenderness ratio pag kino-compress. Bakit kailangan pa natin siya i-consider? Kasi merong mga times na nako-compress yung member natin, like during pag-transport, during pag-build, nako-compress pa rin siya kahit paano. Kaya dapat yung materials natin mismo, regardless kung i-apply na siya or naka-stock lang siya or tina-transport siya, dapat safe siya pagdating sa buckling. Kasi baka may chance na masira yung section. So, i-check pa rin natin siya kahit tension members. So, mapa-column, mapa-beam, i-check talaga natin parati si slenderness ratio. So, parati niyo itong maririnig si slenderness ratio. Okay. So, length natin is 2.7 meters. Multiply natin ng 1,000 para maging millimeters. Ang least minimum pa. Ang minimum radius of gyration natin is already given sa table. So, ito yung LRFD. So, ang R-min natin is 63.2. Okay, so ano ang value ng critical slenderness ratio natin? So, that's 42.72. So, masyadong maliit, di ba? Kasi, the smaller ayun, may sumagot pala. The smaller the slenderness ratio, mas maganda kasi mas matibay siya. Kasi ang dapat, less than 300 siya. So, if less than 300 siya, therefore, safe. Okay. So, ganun din sa ASD. Check din natin yung slenderness ratio natin. Kasi magkaiba tayo ng section na napili So, that's 2.7 times 1,000 divided by
the minimum radius of gyration natin for napili nating section sa ASD. That's 45. Okay, so what's the answer? 60. And this is less than 300. So therefore, safe din siya. Okay? So ngayon, na-check na natin sa gross area yielding, na-check na rin natin sa net area rupture, na-check na rin natin sa slenderness ratio. So mangyayari ngayon is magde-declare na tayo ng final answer natin or magko-conclude na tayo ng final answer natin. So for our final answer, therefore, use sa LRFD, ang gagamitin natin is L203 by 203 by 12.7 or angle 203 by 203 by 12.7 with 22 mm diameter bolts spaced. Okay, ano yung spacing natin? 70 mm kasi hindi naman nananalo na si case 2. Okay lang, dikitan na lang natin sila. Space 70 mm on center with 4 fasteners per line. Okay? So this is going to be our final answer. Hindi siya yung section lang. Kumpletuhin nyo kung ano yung spacing na napili ninyo, ano yung diameter ng bolts, and so on. Pwede kasing pati diameter ng bolts hindi given. So kayong pipili mismo ng bolts. So ganun siya. Okay, how about this one? Use, okay, therefore use, ang napili natin na section is 203 by 152 by 15.9 with 22 mm diameter bolts spaced 70 mm on center with 4 fasteners per line. Okay? So, yan. So, kung i-compare lang natin, sorry, sabi pa din spacing ng bolts sa final answers kahit ginagamit. Yes, kasi kayo yung pumili eh. And pwede kasi siyang maging factor if ang nanalo is yung shear lag factor ninyo. Ay, if ang nanalo is yung case 2 ninyo. Okay. So as you can notice, based lang dito, ano yung mas makakatipid tayo? LRFD or ASD? Actually, kung based lang dito sa sample natin, mas cheaper yung section natin if mag-LRFD tayo. 'Di ba? Kasi mas lighter eh. 203. Ito man ang napili natin for, or ito man ang nanalo kapag LRFD. Sana ba yun? Itong section na to. Eh mas magaan siya. Sabi siya, mas makakamura tayo dito. Kung ASD tayo, ito siya. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi ibig sabihin nun na mas maganda si LRFD. Depende pa rin kung saan hiyang yung designer. Kung yung nag-structural design, mas sanay talaga siya sa ASD siya. Hindi naman siya dinidiscourage. Kasi nasa code nga eh. May ASD tayo, may provisions tayo for ASD, may provisions tayo sa LRFD. Pero yun talaga, may chance na magkaiba sila na magiging sagot kung LRFD. Ngayon, kung nag-LRFD tayo, tapos ang sagot natin ito, safe siya, di ba? Safe pa rin siya. Most probably safe siya. Kasi ito nga safe eh. Let's say for example lang, pagpili ninyo dito, ito agad yung napili ninyo. Okay. Ngayon, pag-check ninyo, okay, safe siya. And then, nag-safe din yung gross niya, nag-safe yung net niya, nag-safe yung slenderness ratio. Ang tanong, tama ba kami, sir? Mali. Kasi ang tanong, design the problem na safe, economical, and aesthetically pleasing. So, ibig sabihin, mag-fail kayo dun sa economical kasi dapat yung cheapest na section. Okay, so make sure na ang mapili ninyong section is yung pinaka maliit or pinaka magaan na pwedeng mag-support dun sa system. Ayan. Okay, so are there any questions? Sir, isali pa din yung hindi, nasagot ko na yan. Okay. May naririnig ako kaninang wala na? Sana yung class record. Class record. Summer. Ayan.
And if there are no more questions, mag-check muna ako ng attendance. Ay, may question. Si Mr. Abellana. Sir, dapat po may fail pa po na sagot, sir. Hindi. Mas maganda kung wala kayong failed na sagot. Ngayon, kung failed yung sagot ninyo, okay, let's say for example, kagaya kanina, nag-fail siya pag-test natin. Nag-stop kayo dun. Wala, mali, failed din kayo. Kasi ang kailangan ninyo, makadesign kayo ng safe and cheap or most economical section. So, hindi ko kailangan na mag-fail yung design ninyo. Ang kailangan ko, makapili kayo ng section that will safely carry the loads. So, ito yung final answer ninyo. Like a conclusion kung anong section yung pipiliin ninyo. Well, then yung spacing natin is shear lug factor. Sir, what if 4 fasteners ang bolts? Then yung spacing natin sa shear lug factor, sir, mas... Kasi kung 4 fasteners na tayo, kagaya kanina, okay. Balik tayo kanina. Nung nag 4 fasteners na tayo, 0.8 ito, di ba? So kahit mag 100 na tayo dito, ang shear lug factor natin, di ba, is ang Bard X natin is shear lug factor dito. Sorry. Ang shear lug factor natin is 0.72, di ba? Yung 0.72 na yan is mas maliit pa rin dito. Ang sabi sa code, kung may dalawa kayong values ng U or more, pipiliin niyo yung pinakamalaki. That is why ito pa rin yung mananalo. So with that, hindi na natin kailangan taasan ito. So para maging mas economical siya, though hindi naman siya makaka-affect, kasi hindi naman porket mas maraming mas maglalayo yung bolts, mas mas cheaper. Kasi same lang ng number ng bolts eh. So okay lang kahit ano yung magiging value ng spacing niyo for this one. Walang maling sagot for spacing. As long as hindi siya bababa ng 2/3 ng 2 and 2/3 of depth. 2 and 2/3 of diameter ng bolts. As long as hindi siya bababa dyan. Kasi according to the code, yan yung limiting natin. So, magiging tama pa rin yung spacing niyo. Kung ang spacing natin dito, 250, okay lang. As long as hindi naman siya ni-restrict sa problem. Pero mayroong mga problems na may restrictions. Like for example, hanggang anong spacing lang, pwedeng na-identify yun. Okay? Sir, kailangan po ba namin isolve ang LRFD and ASD? Hindi. Nagkataon lang na sinolve natin dito sa problem na to para isahan na natin masolve si LRFD and ASD. Pero sa problem, pwedeng banggitin sa inyo na using LRFD, using ASD, using both LRFD and ASD. Kailangan klaro din yun sa inyo. Kailangan mabanggit sa problem. Kasi kung hindi, anong gagamitin ninyo? Parang ganun. Okay. Sige. Check tayo ng attendance. If may questions pa, i-ano nyo lang. Ready nyo lang. Mag-check lang kung attendance. Oh my gosh. Sana yun.